Okay, so isipin niyo to. Paano kung isang araw may nagsabi sa inyo na ang buong Pilipinas binansagan daw mismo ng Diyos bilang isang makasalanang bansa? Grabe, di ba? Yan mismo ang sentro ng mensaheng susuriin natin ngayon. Galing daw to sa isang speaker, si Narciso Olalo, at sinasabi niyang direktang utos to mula sa itaas na ibinigay noong March 29, 2026. So, himayan natin to. Kasi, hindi to basta-basta lang naparatang. Ito yung pinakapundasyon ng buong mensahe niya. Isipin mo, yung ideya na ang Pilipinas opisyal ng may label na makasalanang bansa, ang bigat nun, di ba? At ayon sa kanya, may mga seryosong epekto yan. At linawin lang natin na hindi ito ipinipresenta bilang opinyon niya lang. Para sa kanya, isa itong banal na pahayag. Ibig sabihin, katotohanan daw to na galing mismo sa itaas. So saan daw yung preba? Sabi niya, hindi na raw natin kailangang lumayo pa. Araw-araw daw natin tong nakikita at nararamdaman. So yun na nga, nasaan yung ebidensya? Sabi sa propesiya, simple lang daw. Nararamdaman daw natin yan tuwing nasa palengke tayo o tuwing nagpapakarga ng gas. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung hirap ng buhay, hindi raw yung coincidence. Yan na mismo daw yung direktang resulta, yung parusa, yung hatol. Okay, so kung yung paghihirap sa ekonomiya yung sintomas, ano yung sakit? Dito na ngayon papasok yung susunod na bahagi. Tinukoy niya kung ano-ano daw ba talaga yung mga kasalanan ng bansa. At umiikot to sa isang pamilyar na problema, corruption. At tingnan nyo to, hindi raw to simpleng pagkakamali lang. Pinapakita rito yung mga malalaking issue. Yung corruption scandal sa flood control na walang napaparusahan, yung mga alegasyon ng cover-up para kay Marcos, yung mga oligarko na nagbebenta ng lumang stock ng langis sa sobrang taas na presyo. Inilalatag niya to lahat bilang ebidensya na systemic yung problema. Hindi raw to isolated cases, kundi mga sintomas ng isang malalim na sakit ng buong sistema. At alam mo, sa bawat kwento, lalo na sa ganito, laging may bida at kontrabida, di ba? So sa susunod na bahagi, malinaw na pinangalan na ng speaker kung sino para sa kanya yung mga bad guys at sino naman yung ilang lumalaban para sa tama. So eto na yung cast of characters niya. Sa kaliwa, yung mga akusado. Nandyan daw si Marcos at mga kaalyado niya. Tapos sa kanan, yung mga defenders, Pamilya Duterte at ilang mga kongresista. Ang linaw lang pagkakahati, di ba? Parang sinasabi niya na ito yung laban ng isang tiwaling sistema kontra sa ilan na naninindigan pa rin daw para sa bayan. Pero teka, hindi lang daw mga tao, yung mga politiko ang problema. Mas malalim pa raw dyan. Lumalawak yung sakop ng sinasabi niya. Ngayon, tinatarget na niya yung buong pundasyon ng ating lipunan, yung mga institusyon mismo. Naisip niyo na ba kung bakit minsan kahit anong reklamo natin parang wala lang? Ayon sa kanya, may term para dyan, organisadong korupsyon. Yung ideya na hindi na lang isang tao ang corrupt, kundi buong sistema na. Kumbaga, lahat kasabat. So sino-sino raw ang mga haligi nitong organisadong korupsyon? Tinukoy niya yung 4, Kongreso, simbahan, media at pati na rin ang COMELEC. Grabe yung akusasyon, sabi niya, hindi lang sila tumatahimik, kundi aktibo pa raw silang kumukuha ng pera at yan daw yung sumisira sa buong sistema. E di kung kasama ang COMELEC, paano na yung eleksyon? Paano yan maaayos? Dahil dyan, meron siyang, medyo radical na solusyon para sa problema ng eleksyon. Ano yung solusyon? Simple lang daw, balik sa mano-mano. Kalimutan na daw yung Smartmatic machines kasi prone daw sa daya. Ibabalik daw dapat yung manual counting, parang sa Australia. Kasi doon, may mga bantay yung mga kandidato, mas transparent daw. Para sa kanya, yun lang ang paraan para maging malinis talagang ang eleksyon. Okay, so kung ganyan kalala yung problema, yung korupsyon, ano ngayon yung tamang parusa? Dito, alam nyo, mas tumitindi pa yung mensahe. Kasi yung proposal niya, hindi basta-basta. Isang kakaibang klase ng parusa. So yun na nga, para sa mga opisyal na nagnakaw at nagpahirap sa bayan, ano ba dapat ang parusa sa kanila? Death penalty? Sabi niya, kulang pa yan. Masyado pa raw yung mabilis, masyado pang mabait na parusa para sa kanila. So ito yung napaka-radical niyang solusyon. Step 1, huwag silang bitayin. Step 2, magpasa ng batas para putulin ang dalawang kamay nila. At hindi lang basta potol. Step 3, hanggang balikat daw. Tapos step 4, hayaan silang mabuhay ng ganon, kasama yung pera na ninakaw nila.
Ang punto raw, hindi para maghigante, kundi para maramdaman nila, kahit konti, yung hirap na dinulot nila sa napakaraming Pilipino. At para tapusin yung buong mensahe, bumabalik siya sa simula, sa spiritual side ng lahat. Pagkatapos ilatag yung mga problema dito sa Luka, mayroon siyang huling babala tungkol naman sa kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. At eto yung pinakahuling paalala niya. Para sa kanya, hindi to hula-hula. 100% sure daw to. May impyerno, may paraiso, at may buhay na Diyos. At sa dulo ng lahat daw tayo, mahirap o mayaman, haharap sa Kanya para sa huling paghuhukom. Pero sa kabila ng lahat na niyan, may pag-asa pa rin daw. Bago dumating yung final judgment, may 3 bagay lang daw na hinihiling ang Diyos. Ito yung 3. Pagbabago, pagsisisi at paniniwala. Kaya sa dulo, maiiwan tayo sa isang tanong. Itong buong mensahe, isa ba tong babala mula sa itaas na kailangan nating seryosohin o isa lang ba tong political commentary na binalot sa relihiyon? Nasa sa atin na siguro ang mag-isip kung ano ang sagot dyan.